Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. I'm sending you positive energy. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Alian Reyes. Tingnan po natin kung ano ang mensahe. Mensahe natin, Spirit Guide for water signs. So we have believe in the impossible. Pero yun nga, yung iba sa inyo, you feel hopeless. Yan. Hindi kayo masyadong nag-e-expect ngayong araw na to. Or siguro ayaw ninyong mag-expect ngayong araw, water signs. Di ko naman sinasabi na masyado kayong negative dito. Pero siguro you just let things flow na lang. Hindi na kayo masyado nag-e-expect sa mga bagay-bagay, sa mga tao sa paligid po ninyo. We have a fairy climax approaches. So you feel kasi na yung mga problems mo, hindi pa siya matapos-tapos. So bakit nga ba siya hindi matapos? Pwede kasi na umulit-ulit lang yung problema mo. Water signs kasi di mo siya talaga nasusolusyonan or hindi mo na tututunan yung lesson. So, try to remember yung mga naging problems mo. Ulit-ulit lang ba siya? Or ibang mga tao pero pwedeng same scenario lamang? Ano ba yung tinuturo sa'yo ng mga problems or yung mga struggles na pinagdaanan mo? Come to think of it, tignan nyo po, timbangin ninyo. Pag nalaman nyo na kung ano ba talaga yung tinuturo sa inyo, makita nyo, mas magiging powerful kayo, mas masosolve ninyo ng mabilis yung problems ninyo at may mababago sa buhay ninyo. A new start is coming. So, nawawalan talaga ng hope yung iba sa inyo. Hindi nyo alam kung may pagbabago pa ba sa life ninyo. Yes, meron pa. Gawa lang kayo talaga ng decisions na bago. It's time to take action. Sabi sa inyo, maging matapang po kayo dito. Kailangan nyo na talaga. Madaming Aries dito. Baka madami kayong Aries sign sa inyong natal chart or meron kayong ka-deal na Aries dito. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit Guide, mensahe pa po natin. Kay water signs. A blessing to bring clarity. Ayun nga, kailangan nyo talagang alamin ano ba yung mga nangyari sa inyo. A blessing to shield and safeguard you. Meron dito, nakalimutan nyo na yung mga problems ninyo dati, yung mga struggles ninyo. Kinalimutan nyo na talaga, pwedeng isa yun sa defense mechanism ninyo. A blessing on your boundaries. Ito yun, no? Di mo kasi pinoproject talaga yung boundaries mo. Hindi mo siya sinasabi sa ibang tao. Hindi mo pinapaalam sa ibang tao na okay, ito lang yung limit ninyo, ganyan. Hindi mo yan nasasabi. Parang kapag may inuutos sila sa'yo, oo ka lang dito, hindi ka nagsasalita, hindi ka umaangal, hindi ka umiimik. Kaya akala okay lang, kaya natotolerate mo din sila. So, now, water signs, do not ever do that. Kapag meron ka talagang hindi nagustuhan dun sa sinabi, sa inutos sa'yo, hindi mo talaga siya magagawa, wag kang oo ng oo dito, magsalita ka, speak up. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Ano pa po ang mensahe natin, Spirit Guide? We have move on. Ito. So, marami sa inyo, hindi pa rin talaga kayo nakaka-move on sa mga nangyari sa life ninyo. Yes, mahirap naman talagang mag-move forward, hindi ba? Lalo na kung hindi ninyo accepted yung nangyari. Or, lagi kayong may tanong sa isipan ninyo, bakit sa akin nangyari yun? Sabi dito, someone is unavailable. A waste of time. It's over. So, meron bang mga tao dito na piniplease ninyo pero hindi ninyo ma-please? Huwag nyo nang i-please yung mga tao na yan kasi kahit kailan hindi nyo sila mapiplease. Kahit anong efforts po yung gawin ninyo, hindi nila talaga kayo, water signs, ma-appreciate. We have number 35, 45, and 33. Yan po yung inyong mga lucky numbers. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe
para sa'yo. Ano pa po yung mensahe natin, Spirit Guide, for water signs pagdating sa trabaho? Kamusta po ang trabaho? Okay. Page of Wands, and meron tayo ditong Death card. So, pwedeng new projects po itong hinaharap ninyo ngayon. Yan yung pinapakita. So, bagong mga gawain o kaya mga pambata kasi yung mga ginagawa po ninyo dito sa trabaho or yung inaayos, ganyan. Pero yung iba naman sa inyo dito, ang pinapakita kasi, water signs, yung iba po ay pwede na. Bago pa lang kayo dyan sa work ninyo. Pwedeng wala pa kayong 1 year. Tapos, meron ako nakikita dito. Wala pa kayong 1 year dyan, pero parang gusto nyo nang umalis. Ayan. So, meron dito, hindi kayo nakakatagal sa trabaho. Hindi ko lang alam kung ano ba yung dahilan. Pero, you have your own reasons naman. And that's valid. Pero, sinasabihan ka kasi dito, magtiyaga ka muna. Ayan o. Kaya hindi nag-grow yung finances mo kasi meron sa inyo dito, hindi kayo makapag-stick sa isang trabaho. Palipat-lipat kayo. Siguro yung iba sa inyo, yung life path number ninyo is number 5. Hindi ninyo alam kung saan ba kayo pupunta. Hindi naman lahat sa inyo ha. Pero yung iba po sa inyo, yan, na may mga life path number 5, madalas ganyan. Hindi ninyo alam kung ano bang career yung gusto ninyo. Or alam niyo yung career na gusto ninyo. Pero pag nandun naman na kayo, parang gusto nyo pang mag-try ng other things pa. So, di kayo makapag-stick dito. Ayan, kaya yun muna yung gawin niyo pagdating dito sa trabaho. Aralin niyo muna talaga, magstay muna kayo. Kasi pwedeng mag-grow po talaga kayo dito. Madami kayong matututunan dito sa trabaho ninyo. Tignan natin, we have naman pagdating sa pera, we have the High Priestess. So, masyado ng matalino. Hindi, nagiging matalino na kayo. Water signs sa pag-handle ng finances, or kayo to, nag-iisip kayo ngayon, paano nyo ba palalaguin yung pera ninyo, saan ba kayo makaka-gain ng mas malaking income, yung mga ganyan. Queen of Cups. Hindi na kayo yung tipo ng tao na naghihintay na lang dito na may magbigay sa inyo. Parang, alam mo yun, nagiging self-reliant, nagiging self-sufficient na talaga kayo, which is good. Kasi, nagiging responsable na kayo, natututo na kayo sa buhay na hindi forever, di ba, na may tutulong sa atin. Dapat tulungan natin yung ating sarili. We have Ace of Cups. Maganda yung pera ninyo ngayon, oh. Ayan, medyo overwhelmed nga kayo dito. So, pwedeng nagtagumpay po yung mga naiisip ninyo na pagkakaperahan. So, maganda yung energy na to para sa inyo. Sa negosyo naman po, we have Page of Swords. Meron tayo ditong 5 of Wands. And meron tayo ditong The Magician. So, ang daming nakikipagkompetensya sa'yo dito pagdating sa negosyo. Water signs. O, kaya lang kasi, mas madami pa rin curious dito sa mga, sa business mo kaysa sa iba. Or mas marami ka pa rin kliyente. Ayan, mag-iingat lang kayo kasi kung nakita ninyo or napansin ninyo na bumaba yung sales ninyo, pwedeng nai-evil eye kayo. Gawin ninyo, lagay kayo ng mga, kunwari, 1 teaspoon na salt, yung rock salt, sea salt, ganyan, sa inyong 4 na sulok ng place po ninyo, 4 na sulok ng inyong shop. Ganun yung gawin ninyo para matanggal yung negativities. So, madaming nakikipagkompetensya sa'yo dito. And kayo din naman kasi, competitive din naman po kayo dito. So, alam nyo kasi yung ninyo, alam nyo yung weakness ninyo. Alam nyo ba talaga, water signs, alam niyo yung strength ninyo. So, tamang mag-focus kayo dun sa strength ninyo, pero enhance nyo din po yung weakness ninyo para maging strength nyo din siya. Yun yung gawin nyo. Tapos, ayan, may mga nag-i-spy dito sa business mo, may mga, pwedeng akala mo client, siguro once bumili sa'yo, ang daming tinatanong. So, medyo maging matipid ka sa pagsagot. Tingnan natin, kausapin mo pa rin, pero maging matipid ka sa pagsagot. Check natin pagdating sa love life naman. Kamusta po ang love life, Spirit Guide? Kamusta po ang love life? Meron tayo ditong Girl with a Snake. Sabi dito, Empath and Narcissist Paradigm. Being charmed or used enable boundaries. Meron dito, nagayuhma ba kayo? Or you feel na merong someone dito talaga na tinake advantage kayo. Tingnan natin sa mga single. We have Page of Cups. So, may mga single dito. Yan, may mga nagme-message sa inyo from time to time. Pero, some of you,
papakita naman kayo ng interes, pero 'pag nakausap mo na kasi, ayun, nafi-feel mo kaagad na, okay, hindi seryoso yung tao na 'to. Kaya ayan, mas nagiging maingat na kayo dito. Pero may ine-entertain pa rin na, yun naman yung pinapakita dito. Hindi naman sarado yung puso. Oo, hindi naman saradong mag-entertain yung mga water signs natin dito na single. Sa mga in a relationship naman, we have Two of Wands. Ayan, marami ba kayong plans ng person mo? Pwede kasi na hindi talaga siya nangyayari ngayon. O, yung iba po sa inyo, magkaiba pa kayo ng tinitirhan, magkaiba pa kayo ng place or ng bansa. Kaya yung mga, parang yung mga pangako, napapako dito. Kasi hindi talaga siya magawa ng solusyon. Oo, hindi siya, oo, yan o. Parang puro usap lang kasi siya eh, puro salita lang. So, ang nangyayari, nagiging kulang po siya sa action. Kaya you feel na parang, teka, parang niloloko na ako ng person ko. So, yun siguro maghinay-hinay kayo dun sa mga pangako ninyo sa isa't isa, water signs, para wala kayo masyadong expectations dito. Yun na lang siguro yung gawin ninyo kasi nga pwedeng yung person mo, lalo na kung ibang lahi siya or yun, nasa ibang bansa siya or nasa ibang lugar siya at hindi ganun kaganda yung kanyang finances, pwedeng medyo matagalan pa talaga bago kayo magkita. Sa mga mag-asawa naman, we have Two of Swords. Okay. Meron dito nagdadalawang isip or meron kayong big decisions na kailangan gawin. Ito yung boundaries eh. Pwedeng itong boundaries na pinapakita na to is pagdating, di ba, meron na kayong pamilya. So, pwedeng meron kasi dito, tumutulong pa rin kayo sa family ninyo, sa pinanggalingan ninyong pamilya. So, ito siguro yung pag-uusapan ninyo ng asawa mo ngayon, na kailangan may limits lang, hindi na katulad dati nung kunwari single ka, water signs, na anytime nakakapagbigay ka sa parents mo, sa mga kapatid mo, sa mga pinsan mo, ganyan. Iba na ngayon. So, yan yung kailangan ninyong pag-usapan kasi yan, wag nyo nang itago yung iba po sa inyo. Wag nyo itago. Kapag yan yung gagawin mo, kausapin mo na lang yung asawa mo kung hindi siya pumayag, and then, baka pwede namang mag-meet kayo sa gitna pagdating sa bagay na yan. So, mag-meet kayo. Pero kung hindi, sundin mo na lang siya. Lalo na kung siya naman yung kumikita. Pero kung ikaw yung kumikita, sige, may karapatan ka naman. Pero sabihin mo pa rin sa kanya kung saan mo dinadala yung pera. Madalas kasi sa mga mag-asawa, yan talaga yung nagiging sanhi ng away. Hindi naman dahil sabihin natin kulang sa pera. Kung hindi, pwede na may nagtatago, ganyan. So, maging honest kayo dito sa isa't isa. Pag-usapan nyo po yan. Kung hindi naman yan regarding dun sa pagbibigay sa mga sides, pwede po na paggastos. Ayan, saan nyo ba ginagastos yung pera ninyo? Meron man nagsusugal dito? Yan, basta mag-usap kayo dito ng asawa mo. Yan yung pinakamahalaga. Huwag kayong, kasi sikreto to eh. Ayan, huwag kayong magsisikreto sa isa't isa. Iisa na lang po kayo. Yan yung tandaan ninyo. Okay? So, yan lang po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come. Bye!